Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa maayos, mabuti at lumalagong kalagayan sa buhay espiritual. Kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan at ang ating programa po para sa kaalaman ng lahat ay napapakinggan sa radyo, iba't ibang stasyon mula po Luzon, Visayas and Mindanao. At syempre tayo po ay pwede ring subaybayan kaya pwede nyo ring balikan yung mga previous episodes gamit po ang mga online platforms. Pwede niyo pong masubaybayan sa FEBC Radio TV na napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Magpatuloy po tayo sa ating pag-aaral. Sa ating paglago sa buhay espiritual ay napakarami hong mga balakid, mga hadlang, nandyan po ang problema, nandyan po ang ating mga hindi inaasahang pangyayari, nandyan po ang mga kaabalahan, nandyan din po yung tinatawag nating kapabayaan or complacency pagdating sa ating spiritual life. Ngayon sa ating pag-aaral, gusto po nating tingnan ang isa sa mga masasabi po nating problema na dapat solusyonan para tayo po ay lumago at umusad sa ating buhay espiritual. Ito po ay may kinalaman sa tinatawag nating mga ari-arian or yung time, talents, and treasures. Kaya pag-uusapan po natin yung importansya ng tamang stewardship sa mga bagay na ito sapagkat ang ayaw po nating mangyari yung mga bagay na pinapahintulot, binibigay, pinagkakatiwala ng Panginoon ay siya pang mga bagay na magiging dahilan natin para tayo po ay hindi maglingkod sa ating Diyos. Kung inyo pong mamarapating balikan ang ilan sa mga talata na ating natalakay nitong nakalipas, ay nais ko po kayong dalhin sa ilan sa mga talatang ito. Sa 1 Timothy chapter 6, verse 9 and verse 10. Ang sabi po ng passage, 1 Timothy chapter 6, verse 9 and 10, people who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. Verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. May paalala po ang passage na ito, At hindi niya sinasabi na masama ang yumaman, masama ang mga mayaman, hindi po. Ang sinasabi niya, people who want to get rich. In other words, yung pong paghahangad ng kayamanan ay merong dalang panganib. Iba-iba po kasi ang dahilan. Well, may mga taong naghahangad ng kayamanan at totoo naman ito para lalo po nilang magamit sa kanilang paglilingkod. May mga taong naghahangad ng kayamanan dahil po sa inggit, di ho ba? May mga taong pilit na nakikipagsabayan, nakikipaghabulan sa iba. Kaya maalala nyo, sinabi mismo ni Solomon sa kanyang sinulat na it is like chasing after the wind. Pagka ikaw po ay motivated ng envy, para ka nakikipaghabulan sa hangin. Isang habulan na hindi natatapos, isang habulang nakakapagod, isang habulang walang kwenta, at isang habulan na hindi nyo po mauunahan. Kaya nga, delikado rin yon. At syempre, nandyan din ang greed. Yung bang gusto lang nating magkaroon ng magkaroon. So, naalala ko yung aking napanood sa isang pelikula. Scammer po ang role ng isa doon sa mga characters at tinanong siya ng isang baguhan pa lamang sa larangan po ng scamming at ang sabi po niya, people who are greedy are the easiest to scam. So kung sino daw po yung gahaman, yan daw po ang pinakamadaling lokohin. Bakit?
Kasi nga dahil sa struggle po nila na talagang magkaroon, minsan po nawawala yung good judgment, and oftentimes they are willing to sacrifice values and everything else for the sake of obtaining things that they want. So in the end, madali nga naman silang ma-attract sa mga hindi ka nais-nais na mga transaksyon. Pero ang sinasabi po ng passage na ito ang pag-ingatan natin because they will plunge us into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil, and some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Sa halip na mapabuti, mapaayos, nagdulot pa ng napakaraming pinsala, kapahamakan, at kalungkutan sa kanila. Kaya nga, dito po sa Proverbs 30 verse 8 hanggang verse 9, ang pinapakita po rito ay bahagi ng isang panalangin. At ang panalangin niya, wag mo kong payamanin, wag mo kong pahirapin. Inaral po natin ito. At nakita natin mula sa talatang ito na hindi po masama ang yumaman, hindi po masama ang kayamanan. Ang sinasabi lang niya, meron akong kapasidad. Pagka yung biyaya ay lumampas doon sa kapasidad, matutukso ako na malayo sa Panginoon. Pagka naman masyadong bumaba doon sa ating inaasahan, ang sabi niya, matutukso naman akong gumawa ng mali. So, ang dapat nating makita dito po sa Proverbs 30 verse 8 to 9, let me read the passage for the sake nung hindi nakakabasa pa ng talatang ito. Keep falsehoods and lies far from me. Give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. Otherwise, I may have too much and disown you and say, who is the Lord? Or I may become poor and steal and so dishonor the name of my God. So, dalawang extreme, give me neither poverty nor riches, poverty nor prosperity. Give me just enough. Yung word na enough ay napaka-subjective. Minsan pag ako'y nanonood ng mga cooking show, ito yung ayaw na ayaw ko naririnig Pag ini-interview yung mga bisita para tikman yung niluto, hindi ba sa mga cooking show? Pagtikim na pagtikim, ano ang sasabihin? Nako, saktong-sakto. At minsan napapatanong ako, ano kaya yung saktong-sakto dahil hindi mo naman alam kung ano yung sakto para sa kanya. At saka syempre, maaaring iba yung pamantayan mo ng sakto, So para bang naiwan ka na iniisip mo, ano kayang lasa doon? Mainam pang i-describe kung manamis-namis, maalat-alat, di ba, maasim-asim. Pero pagka sinabi hong saktong-sakto, talagang wala tayong natutunan doon. Dahil para bang ang konsepto merong sinabing lasa na siya lang ang nakakaalam, hindi natin alam. So anyway, kaya ko po sinabi dahil ginamit dito yung salitang yon. Give me just enough or sakto lang ang ipagkaloob. So ano yung sakto? Ang ibig sabihin po nito, yung ayon lang sa aking kakayahan. Kasi pag sumobra, hindi ko na ma-handle, sisirain ako niyan. So ang sinasabi nitong sumulat, nitong Proverbs, mahalaga sa akin ang ugnayan ko, Panginoon, na kung yung poverty o kahirapan ay magiging threat sa aking kaugnayan sa inyo, wag na lang. At kung yung kayamanan o yung prosperity ay magiging threat sa aking kaugnayan sa inyo, wag na lang. Mas mainam pang sakto lang kaysa yung sobrang sagana, nakalimutan naman kita. O grabe yun Sino sa atin ang may ganung lakas ng loob para ipanalangin niya? So pinapakita dyan ang pagpapahalaga ng isang tao sa kanyang kaugnayan sa Diyos. So ngayon, para tayo po ay mapangalagaan sa ating kaugnayan sa Panginoon, habang tinatamasa ang mga pagpapala ng Diyos, ilang mga katotohanan po ang dapat nating panghawakan. Una, let us always remember that God is our provider. Ang Diyos po ang nagkakaloob ng lahat ng bagay. Basic ito. Alam nyo, every time na ako po ay nagde-dedicate ng gusali, ng business, ng sasakyan, ng mga anak, di ba? Napakahalaga at lagi kong pinapaalala na ito'y binigay ng Panginoon. At ang ating responsibility is not just the one-time act of dedication, but it's a lifetime act of dedication. Ibig sabihin, hindi lang minsanan, kundi palagian mong gagamitin
para po sa layunin, para sa pakay ng ating Panginoon. So nagsisimula po yan pag kinikilala natin na ang Panginoon po ang source ng lahat ng ito. Sa Kanya nanggaling, sa Kanya nagmula, at para sa Kanya ang lahat ng bagay. Dito sa Romans chapter 11 verse 36, ang sabi po rito, "For everything comes from Him and exists by His power and is intended for His glory. All glory to Him forever. Amen." Ang ganda, no? Everything comes from Him. Exists by His power. Siya po ang nagsusustain. It is intended for His glory. Dapat nating ibalik sa Kanya ang mga bagay na ito. May mga taong nag-iisip, ako naman nagsikap eh. So, karapatan ko ito. Ako nagsikap, so ako magsusustain. Kaya tingnan nyo ho, pagka ganyan ang mentality ng isang tao, hirap na hirap siyang maglingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi para bang lahat nakapatong sa kanyang balikat. Siya po ang nagsusumikap na isustain lahat ng ito. So in the end, nakakapagod na buhay. Pero kung tayo po ay matututong maging good stewards by acknowledging that God is our provider, alam po natin na we can serve the Lord, we can be secure in the Lord, and we can now finally sacrifice for the Lord. Bakit po? Kung maalala niyo yung sabi ng Matthew 6:33, di ho ba? "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you as well." Seek ye first the kingdom of God. Kaya kung alam mo na ang Diyos ang provider, hindi ka matatakot, hindi ka mai-insecure, hindi ka kakabahan. Bakit? Alam mo, sa Kanya naman lahat galing di ba? Hindi mo iisipin na kawalan ang panahon na kasama mo siya dahil ultimately, it is God who provides. That's the first principle. Kailangang kilalanin mo at mamuhay ka na talagang ipinapakita ng iyong pamumuhay that God is indeed our provider. Number 2, God has a purpose for everything He provides. Ito napaka-importante. Sa atin ho siguro mga kasama ngayon, may mga magulang na nagbibigay ng baon sa anak. Kabilang na ho ako dyan. At pag tayo po'y nagbibigay ng baon sa ating anak, pang eskwela o pag sila po'y aalis, ano ho bang nasa isip natin? Nagbigay ka ng pera, ano nasa isip? Ito ba ay para gumulo ang buhay ng bata? Ito ba ay para sirain ng bata ang kanyang buhay? Of course, hindi po. Ang ating pagbibigay ay bunga ng ating pagmamahal. At kaya po natin binibigyan sapagkat ang layunin natin, mas maging maginhawa sila, pangkain, pamasahe, di ho ba? Para yung kanilang needs ay matugunan. Ngayon, ito ho ang gusto kong puntuhin dito. Bakit kaya nagbibigay ang Panginoon sa atin? Maganda hong katanungan yan dahil paminsan ito ang problema. Maganda ang intensyon ng Panginoon. Bakit tayo pinagpala? Pero kung mali ang ating puso at ginamit natin sa hindi tama ang mga binibigay ng Panginoon, baliktad ho ang magiging epekto. Kaya paminsan, yun pa mismong pagpapala na mula sa Diyos ang ginagamit para ikasira ng buhay. Di ho ba? Binigyan ba tayo ng Panginoon ng financial provision para may pangsugal, pangbisyo? Yan ba ay binigay para magkasala tayo? Yan ba ay pondo para sa mga illegal na gawain? Hindi po. Binigyan tayo ng Panginoon so that our capacity for worship will also be increased. At hindi po yan binigay din para itaas natin yung standard of living. Alam nyo, isa rin ito sa problema. Paminsan po, yung sapat na ay nagiging kulang. Hindi po dahil talagang kulang, kundi dahil paminsan, patuloy nating itinataas, inaangat yung sarili natin. Naalala ko ang kwento ng isang kakilala na sabi niya, nung araw, nakatira kami sa isang lugar na lahat ng tao doon simple lang dahil ang aming tinatamasa ay sakto lamang din. Pinagpala ng Panginoon, gumanda po ang hanap buhay, so lumipat sila sa isang village. At sa kanilang paglipat doon, sabi niya, ang hirap pala. Dahil yung dating sakto lang, pagdating sa ganitong mga lugar, medyo nag-iiba dahil may mga kailangang bayaran, mas mataas, mas mahal.
panibagong adjustment, hindi ka makalabas pagka wala kang sasakyan. At paminsan sabi niya, ang hirap din yung mukha kang kawawa dahil yung sasakyan mo luma, sa kanila bago. So in other words, nagtaas ng standard of living, yung dating sakto na, nagiging kulang pa. Hindi naman po masama kung tayo mag-upgrade. Pero mga kapatid, kailangan natin laging isaalang-alang. Ito ba ay in keeping with good stewardship? Di ba? Pinapahintulot naman ng Panginoon Binibigyan niya tayo ng mga biyaya so that we can also enjoy. Di ba? Para din sa atin. Kaya lang, dapat din nating tandaan na meron tayong responsibility sa mga ito. So, God is our provider. God has a purpose for everything He provides. And then, pangatlong prinsipyo po, we can glorify God through His provisions. Maaari nating luwalhatiin ng Panginoon gamit po ang mga provision na ito. Yan naman ang talagang intensyon To glorify God through His provisions. Ang nakakalungkot lang paminsan, baliktad nga. Kaya nga sabi dun sa Proverbs 30 verse 7 to 9, particularly yung verse 8, sinasabi niya, kasi pag yumaman ako, baka naman makalimutan kita. Panganib din yun di ba? Kaya nga ang point po dito, binigyan tayo niyan at meron tayo ngayong pagkakataon so that we can glorify God. Kaya darating tayo sa isang mahalagang katanungan, what are you doing with what God has provided? Ano ngayon ang ginagawa mo sa mga probisyon o binigay o pinahintulot ng Panginoon sa iyong buhay? Generally speaking, tatlong bagay po yan Yung time o oras, talents, kakayahan, treasures. Yung kayamanan po natin. Itong mga bagay na ito, ano bang ginagawa natin dito, di ba? Minsan nakakalungkot Halimbawa, yung time. Minsan po, ang very common excuse for not going to church, attending church, ay yung time. Di ho ba nakapanghihinayang naman na sasabihin natin sa giver of time na wala tayong time para sa Kanya? Paminsan, may time nga tayo pero latak na oras. Pag walang ibang gagawin, we spend time with God. Ang sabi po ng isang author, pag umabot ka na sa punto na ang feeling mo, at ikaw makakaalam nito, na para bang istorbo na yung mga kailangan gawin sa Diyos, para sa Diyos, doon sa ibang ginagawa mo, well, ibig sabihin po, mali na ang paggamit natin ng oras. Dapat po ang pangunahin, ang dapat nating isaalang-alang sa lahat ng ito, ay ang Panginoon. Naalala ko ilang mga kakilala, pag sila po'y naghahanap ng trabaho, ang isa sa consideration nila is, will this affect my time of service for God? Napakaganda nun, kasi kung tutuusin, marami pong mga basihan sa pagtatrabaho. Maraming mga factors to consider, di ba? Sweldo, distance, syempre posisyon, yung possibility ng growth, at marami pang iba. Pero saludo po tayo doon sa mga pag naghahanap ng trabaho, ang isa sa pangunahing basihan ay yung kanilang time for the Lord. Kaya paminsan makikita mo may mga iba active pag walang trabaho, matumalang negosyo o walang ibang kaabalahan. Pero once na nagkaroon na ng competition ito sa kanilang buhay, mapapansin po natin na secondary na lang ang mga bagay na ito. Kaya mapapansin mo po na nakakalungkot dahil yung time na binigay sa atin ng Panginoon ay hindi natin maibalik sa Kanya. Ano pa? Talents. Di ba? Paminsan pagdating sa trabaho talagang very much in demand dahil grabe yung skills and talents. Tapos pagdating sa hobby, talagang todo bigay sa kanyang mga hobbies. Pero ang question po, are we useful sa ministry? Di ba? Baka naman nagagamit natin outside the church, outside the ministry, yung ating mga talents and abilities, but not for the glory of God. Sabi nga ng author na si Rick Warren, yung SHAPE, S-H-A-P-E, yung spiritual gifts, habits, o yung heart, yung pong ating abilities, personality, and experiences. Lahat yan binigay ng Panginoon sa atin para magamit po natin to serve Him. Pero pag hindi po natin iningatan ang puso natin, baka yung mga bagay pa na iyan ay magamit natin sa mga bagay na labag naman sa Kanyang kalooban. And then of course, nandyan po yung treasures, kayamanan.
paano ba natin minamanage ito? At ito nga yung pinag-aaralan natin, baka mamaya kung kailan pa tayo pinagpala at saka pa tayo nawalan ng panahon para sa ating Panginoon. Kung kailan pa pinagpala at saka pa nanlamig sa Panginoon, saka pa naging abala at hindi na nagkakaroon ng time sa ating Diyos. Kaya ang ultimate question is this: am I the Lord of my life? Or is Christ the Lord of my life? Ako nga ba ang Panginoon ng aking buhay? O si Kristo ba talaga ang Panginoon ng aking buhay? Yung stewardship will reveal kung alin po ang totoo. Ano pa man ang sabihin natin, pero pagka po ang material na bagay, mga bagay na ating tinatamasa na bigay ng Panginoon, ay nagsisilbing hadlang na sa kaugnayan sa Panginoon, then it means na hindi talaga po ganong kalalim yung ating pagpapasakop sa ating Diyos. Kaya kailangan nating baguhin yung ating pagtingin sa mga pansamantalang bagay at ilagay sila sa kanilang dapat kalalagyan. They should not take the place of God in our lives. They should be used for the glory of God, and hindi po yung kabaliktaran that you will only use God so that you can achieve your purpose. Hindi po. Yung anumang tinatamasa natin, gamitin natin para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. So, bandang huli, meron pong mga talata na gusto kong balikan natin para baunin po natin. Ano po? Yung una ay Deuteronomy chapter 8 verse 18. Ang sabi po dito, "But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth." Ang ganda nito. Siya po ang nagbibigay sa atin ng kakayahan, pagkakataon, di ba? Kung anumang skills meron tayo, from the Lord yan, so that we can produce wealth. So walang pwedeng iyabang. Hindi tayo pwedeng magsabi na pinagsikapan ko ito. Bakit? Aba, marami naman tao nagsisikap, di umaasenso. Yung kakayahan mo para magsikap, yung mismong talents na ginagamit mo, those are from the Lord. Kaya dapat pong balikan yung talata na ito at ipaalala sa ating mga sarili. Pangalawa, sa Proverbs chapter 3 verse 9, "Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops." To honor the Lord with what we have. Na siya po ang pangunahin sa lahat ng ito. Tayong lahat, pag tayo po nagbabudget, may kanya-kanyang allocation tayo, di ba? Meron tayong itinatabi for maybe medical, may tinatabi tayo for education, for other things, retirement even. Pero napakahalaga po na ilagay natin sa ating isip na ang pangunahin sa lahat ng ito is to use whatever resources that we have so that we can glorify the Lord. So napakahalaga po niyan. And then Proverbs chapter 16 verse 4, "The Lord has made everything for His own purposes." Ano ba ang layunin ng Panginoon sa mga bagay na ating tinatamasa? Sapagkat ang sabi ho ng talata, lahat ng ito ay binigay para sa kanyang layunin. So sana po ang ating pag-aaral na ito ay nagbigay sa atin ng tamang perspektibo, hamon upang mamuhay sa paraan na kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.